Good day, students! Ako po si Sir Lorenzo de Villofre at ngayon ay tuturuan ko kayo kung ano ang solids o polyhedron. At tuturuan ko rin kayo kung paano mag-drawing ng tetrahedron, hexahedron, octahedron, dodecahedron, at icosahedron. Tara, simulan natin! Ano nga ba ang solids? Solids are figures bounded by plane surfaces. So, solids are three-dimensional. Ibig sabihin, three-dimensional, meron po siyang height, width, at depth. So, itong solids ay kahit anong nahawakan natin, which is surfaces may be curved or plane, maalin, or mixed. Habang ang regular polyhedron are congruent. Ibig sabihin, pare-parehong regular polygons, in which lahat ng faces ay nag-meet sa vertex. So, mga solids are also known as platonic solids. So, kapag pinagsama-sama natin ang polyhedrons, pwede natin siyang tawagin na polyhedrons or pwede natin siyang tawagin na polyhedra. Polyhedron ay nanggaling sa dalawang Greek word kung saan poly means many or marami, hedrons means surface. Ibig sabihin, polyhedron means many surfaces. Polyhedrons are defined according to the number of faces. Depende kung ano ang dami ng kanyang faces, doon nagbabase ang kanyang pangalan. So, meron tayong 5 basic regular solids or polyhedron. Meron tayong tetrahedron, which is 4 equilateral triangles. Hexahedron, which is 6 squares o mas kilala natin sa pangalang cube. Octahedron means 8 equilateral triangles. Dodecahedron means 12 regular pentagons. And icosahedron, which is 20 equilateral triangles. At meron tatlong parts ang ating polyhedron. Meron tayong face, edge, at vertex. Ang face, ito ang nakikita natin sa ating polyhedron. At ang edge, kapag nag-meet ang dalawang face, mag-meet sila sa edge. At ang vertex naman ay kung saan nag-meet ang edge. Pag nag-meet ang dalawang edge, nandun din ang vertex. At meron tayong dalawang klaseng polyhedron. Regular at irregular polyhedrons. Regular polyhedron ay pare-pareho ng sukat ng angle at length ng kanyang sizes. Habang ang irregular polyhedron naman ay iba-iba ang sizes ng angle at ng sizes ng kanyang edges. At sa buhay natin ay may nakakasalamuha tayo o nagagamit tayong polyhedrons. Una sa lahat ay prism. Prism, which is 2 bases and parallel equal polygon and 3 or more lateral faces which are parallelogram. Parallelogram, so ito po yung mga hindi nag-meet kahit i-extend pa natin siya. Ang kalimitan na nakikita nating prism is right rectangular prism at square prism. Sunod naman ay pyramid. Pyramid is polyhedron which is base is a polygon and all lateral faces are triangles. Lahat ng gilid niya ay triangles. At nag-iiba-iba na lang sa base. Depende sa dami ng sides ng polygon. Meron tayong triangular pyramid, square pyramid, pentagonal pyramid, at rectangular pyramid. At meron din tayong nakakasalamuha sa araw-araw na pamumuhay natin na ang baso na iniinom natin ay gawa sa polyhedron na ang shape ay cylinder. May bilog sa taas at sa baba at straight line called generatrix. Cone ay nakakasalamuha din natin siya, which is one side is circle and lahat ng side ay nagmi-meet sa tinatawag nating vertex or apex. At ang pinakamadali sa lahat ng polyhedron is sphere. Sphere which is circle revolving about one of each diameter.
So, it is equidistant from its center. Equal ito sa lahat ng kanyang sides. Paano nga ba gumawa ng output katulad nito? Ihanda ang mga sumusunod. Pencil Mongol number 1 at Pencil Mongol number 2, ruler at drawing compass. Gamit ng Pencil Mongol number 2 at ruler, hatiin natin sa 3 ang ating borderline. Mula left borderline, maglagay tayo ng sukat na 9.5 at 19. Ganon din gawin sa baba, 9.5 at 19. Gamit ng Pencil Mongol number 2, gawa tayo ng makapal na vertical line. Gamit ulit na ruler at Pencil Mongol number 1, maglagay tayo ng horizontal line. Simula taas, maglagay tayo ng 9 cm na sukat. At gamit ng Pencil Mongol number 1, manipis na linya lang ang gagawin natin. Maglagay tayo ng tuldok sa gitna ng bawat horizontal line na may sukat na 4.8. At pangalanan natin silang letter O. Gamit ng ruler at drawing compass, iset natin ang ating drawing compass sa 3.5 cm. cm. Gumawa tayo ng bilog is 3.0. Gamit ulit ng ruler at ng drawing compass, iset natin ang ating drawing compass sa 5.5. At mag-bisect tayo ng circle. Sa pag-bisect ng circle, lagay natin ang ating needle sa left side at maglagay tayo ng arc sa taas, arc sa baba. Ganun din gagawin natin sa right side. Ilagay natin ang needle sa right side at maglagay tayo ng arc sa taas, arc sa baba. Ulitin natin ang procedure na ito ng 2 pang beses. Gamit ng ruler at Pencil Mongol number 1, maglagay tayo ng line simula dito sa nag-intersect na arc sa taas, papunta sa nag-intersect na arc sa baba. Pencil Mongol number 1 ang gagamitin natin at manipis na linya lang ang gagawin natin. Dito sa nag-intersect na line at circle, pangalanan natin sila na point A. At sa baba naman ay point B. Point A at point B. Gamit pa rin ang ating drawing compass at ruler, iset natin ang ating drawing compass sa 3.5. Mula letter A, gawa tayo ng half circle or kalahating bilog. Ilagay natin needle sa letter A
at gumawa tayo ng half circle. Ulitin natin ang ganitong procedure ng 2 pang beses. Pangalan natin yung nag-intersect na half circle na letter C at letter D. Gamit pa rin ang ating ruler, drawing compass, iset natin ng 3.5 ulit. At gumawa tayo ng half circle dito sa dalawang ito. Dito sa letter B. Ilagay natin ang ating needle sa letter B. At gumawa tayo ng half circle. Pangalanan natin yung nag-intersect na half circle at circle na letter E at letter F. At gamit na ng ruler at pencil Mongol number 2, kakapalan natin ang mga linya. Dito muna tayo magsimula sa left side. I-connect natin ang point C, B, D, pabalik ng C, at C, O, D, at OB. Gamit ng pencil Mongol number 2, kapalan natin ang linya. At meron na tayong tetrahedron. Next naman, ay i-connect natin ang A, C, E, B, F, D, at pabalik ng A. I-connect naman natin ang C, O, D, at OB. Gamit ng pencil Mongol number 2 at ruler. At nakagawa na tayo ng hexahedron o mas kilala sa tawag na cube. So dito naman, connect natin ng A, C, E, B, F, D at pabalik ng A. At connect naman natin ng A, E, F, pabalik ng A. Gamit pa rin ang pencil Mongol number 2 at ruler. At meron na tayong octahedron. Lagyan natin ng pangalan sa taas ang bawat polyhedron natin. Gamit ng ruler at pencil Mongol number 1. Maglagay tayo ng guideline na may sukat na 2.5 at 3 cm. Gamit ng pencil Mongol number 2, pangalanan natin itong tetrahedron, hexahedron, at octahedron.
At ganito gumawa ng tetrahedron, hexahedron, at octahedron. Paano nga ba gumawa ng dodecahedron at icosahedron katulad nito? Ihanda ang mga sumusunod. Pencil Mongol number 1 at pencil Mongol number 2, ruler at drawing compass. Kasama na rin natin ang ating borderline. Gamit ng pencil Mongol number 2 at ruler, hatiin natin sa dalawa ang ating borderline. Simula left borderline, maglagay tayo sa 14.3 sa taas at sa baba. Gamit ng pencil Mongol number 2, gumawa tayo ng vertical line. Gamit pa rin ang ating ruler, at ngayon naman ay pencil Mongol number 1, maglagay tayo ng horizontal line. Simula top borderline, maglagay tayo ng 9 cm na horizontal line. Dahil gagamit ako ng pencil Mongol number 1, manipis na linya lang ang ating gagawin. So, meron na tayong paglalagyan ng ating drawing. Dito muna tayo mag-focus sa kaliwa. Gamit na ating ruler at pencil Mongol number 1, so maglagay tayo ng tuldok dito sa gitna na may sukat na 7.2 cm. At pangalanan natin siyang point O. Gamit naman ang ating ruler at drawing compass, iset ang ating drawing compass sa 3.5 cm. At gumawa tayo ng bilog. Ilagay natin needle sa point O at gumawa tayo ng circle. Gamit ulit na ating ruler at drawing compass, mag-set naman tayo ng ating drawing compass sa 2.2 cm. At gumawa tayo ng bilog sa loob ng bilog. Ilagay natin ating needle sa point O at gumawa ulit tayo ng bilog. Gamit pa rin ang ating ruler at drawing compass, iset ang ating drawing compass sa 5.5 cm. At ating i-bisect ang circle. Lagay natin ang needle sa left side at maglagay tayo ng arc sa taas at arc sa baba. Ganun din gawin natin sa kabila. Lagay natin ang needle sa right side at maglagay tayo ng arc sa taas at arc sa baba. Gamit na ating ruler at pencil Mongol number 1, lalagay tayo ng line simula sa taas ng nag-intersect na arc papunta dito sa babang nag-intersect na arc. Dahil pencil Mongol number 1 lang ang ating gagamitin, manipis na linya lang ang magagawa natin. Pangalanan natin ang nag-intersect na line at circle na ito na point A at point B. Gamit ulit na ating ruler at drawing compass,
iset ang ating drawing compass sa 2.2 cm. At gumawa tayo ng half circle dito sa A. Ilagay natin ang ating needle sa A at gumawa tayo ng half circle. Pangalanan natin ito nag-intersect na arc or half circle sa may circle ng point C at point B gamit ng pencil Mongol number 1. Gamit pa rin ng ating ruler at drawing compass, iset ulit ang ating drawing compass sa 2.2 cm at ilagay ang ating drawing compass sa point C at gumawa tayo ng arc pababa. Ganun din gawin natin sa point B. Lagay natin needle sa point B at gawa tayo ng arc. Pangalanan natin ang nag-intersect na arc na ito sa circle ng point E at point F gamit ng pencil Mongol number 1. Kung ano yung ginawa natin dito sa taas, ganun din gagawin natin dito sa baba. Gamit ng ruler at drawing compass, iset natin ulit ang ating drawing compass sa 2.2 cm at gumawa tayo ng half circle. Ilagay natin needle sa letter B at gumawa tayo ng half circle. Pangalanan natin ang nag-intersect na arc na ito ng letter G at letter H. Gamit ulit ng ating ruler at drawing compass, iset ulit ang drawing compass sa 2.2 at ilagay ang drawing compass sa letter G at gawa tayo ng arc at ganun din sa letter H. Gamit ng pencil Mongol number 1, pangalanan natin ito ng letter I at letter J. Sa pagitan ng A at ito, pangalanan natin itong nag-intersect na bilog at line na letter K. Gamit ng ruler at pencil Mongol number 1, maglagay tayo ng manipis na linya simula point E papunta ng point O. Manipis na linya lang ang gagawin natin. Dito sa nag-intersect na line at circle na maliit, pangalanan natin ito na point L. Simula O, maglagay tayo ng line papuntang letter G. Gamit ng pencil Mongol number 1 at ruler. Manipis na linya lang ang gagawin natin. Dito sa nag-intersect na circle at line, pangalanan natin siya na point M. Maglagay ulit tayo ng linya simula letter O papuntang point H gamit na pencil Mongol number 1. Manipis na linya lang po ang gagawin natin.
dito sa nag-intersect na line at circle, pangalanan natin siya na point N. At simula dito, letter O, papunta sa letter F, maglagay tayo ng manipis na linya din gamit ng ruler at pencil Mongol number 1. Pangalanan natin ang nag-intersect na circle at line. Pangalan ay point P. Ngayon, gamit naman ang pencil Mongol number 2 at ruler, i-connect na natin na makapal na linya ang mga points na ito. Simula A papuntang C, C papuntang E, E papuntang I papuntang G, G papuntang B, B papuntang H, H papuntang J, J papunta ng F, F papunta ng D, D pabalik ng A. So, yun muna yung gawin natin, yung paikot na ito. Ngayon, i-connect naman natin ng K papuntang L, L papuntang M, M papuntang N, N papuntang P, P pabalik ng K. At gamit pa rin na ating pencil Mongol number 2 at ruler, mag-connect tayo ng line papuntang A, papuntang K, E papuntang L, G papuntang M, H papuntang N, P papuntang F. At ganito gumawa ng dodecahedron. Sunod naman ay icosahedron. Gamit ng ruler at pencil Mongol number 1, maglagay tayo ng tuldok sa gitna na may sukat na 7.2. At pangalanan natin siyang letter O. Gamit ng ruler at drawing compass, iset natin ating drawing compass sa 3.5 cm. At gumawa tayo ng bilog. Gamit pa rin na ating drawing compass at ruler, iset natin na ating drawing compass sa 2.2 cm. At gumawa tayo ng bilog sa loob ng bilog. Lagay natin ang needle sa point O. Gamit ulit na ating ruler at drawing compass, iset natin ang ating drawing compass sa 5.5. At ating i-bisect ang ating circle. Ilagay natin sa left side. At maglagay tayo ng arc sa taas. At arc sa baba. Ganun din gawin natin sa right side. Lagay natin needle sa right side. Maglagay tayo ng arc sa taas. Arc sa baba. At gamit na ating pencil Mongol number 1 at ruler, maglagay tayo ng manipis na linya simula dito sa taas na nag-intersect na arc, papunta dito sa baba kung saan nag-intersect din ng arc.
Pangalanan natin itong nag-intersect na line at circle na point A. Sa baba naman ay point B. Gamit ulit ng ruler at drawing compass, iset ang drawing compass sa 3.5 cm at ilagay ang drawing compass sa point A at gumawa tayo ng half circle. Ganon din ang gawin natin sa point B. Lagay natin ang 3.5 cm na drawing compass at gumawa tayo ng half circle. Pangalanan natin ang nag-intersect na arcs na point C, point D, point E, point F. Gamit ng ruler at pencil Mongol number 1, maglagay tayo ng line simula O papuntang C, O papuntang D. Manipis na linya lang ang gagawin nating line. Dito, kung saan nag-intersect ang line at circle, maliit na circle, pangalanan natin siya na point G. Dito rin, kung saan nag-intersect ang line at maliit na circle, pangalanan natin siya na point H. Dito, kung saan nag-intersect ang line, papuntang point B, pangalanan natin ito na point I. Gamit ng ating ruler at pencil Mongol number 2, kapalan natin ang linya. Simula A, papuntang C, C papuntang E, E papuntang B, B papuntang F, F papuntang D, D pabalik ng A. Gawa tayo ng triangle sa G, H, I, pabalik ng G. Gamit pa rin ang pencil Mongol number 2 at ruler. I-connect natin ng iba pang mga linya. Connect natin ng A papuntang G, A papuntang H. Connecta naman natin ang C papuntang G. Ganon din ng D papuntang H. Mag-connect din tayo simula E papuntang G, E papuntang I. Connect din natin ang letter B papuntang I. I-connect din natin ang letter F papuntang H, F papuntang I. At nakagawa na tayo ng icosahedron. Very good, students! Ipasa niyong gawa sa next meeting. Huwag kalimutan lagyan ng pangalan, surname first, first letter ng first name, at middle initial. Reading section,
date kung kailan ipapasa, at pangalan ko, Mr. Inofre. Lahat ay naka-uppercase format. Muli, ipasa niyong gawa sa next meeting. Maraming salamat.